Nagpahiwatig na ang Pilipinas na maaari itong makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ng nakaraang Administrasyong Duterte. Hudyat na kaya ito na makakamit na ang hustisya para sa mga biktima? Narito ang special agenda report ni Jamela Alindogan. Bukas ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court kung magpapadala ito ng kahilingan sa pamamagitan ng Interpol para sa investigasyon ng umunoy crimes against humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, handa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumugon kung may opisyal na hiling mula sa Interpol. Kasama sa iniimbestigahan ng ICC ang libu-libong kaso ng pagpatay sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsimula noong 2016. Ayon sa mga aktivista at human rights organizations, sistematikong pinatay ang ilan sa mga biktima na mistulang lehitimong operasyon. Mariing tinatanggi ni Duterte ito at ng mga pulis na iginiit na pawang self-defense ang mga insidente. Mahigit sa 6,200 ang naiulat na nasawi. Pero ayon sa mga human rights groups, posibleng umabot pa ito sa higit 30,000. Pero sa gitna ng lahat na ito, tila hinahamon pa ni Duterte ang ICC. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Matatanda ang umatras ang Pilipinas sa ICC noong Marso 2019. Gayunpaman naninindigan ng korte na meron pa rin itong jurisdiksyon para sa mga krimen na naganap habang miyembro pa ang bansa. In my opinion, I think they will issue the warrant of arrest. Now, can they enforce the warrant of arrest? Because the trial will not proceed unless ICC has custody of the accused, has custody of Duterte. So, what will Duterte do? He will go to the Supreme Court to question the arrest or the enforcement of the arrest because he will say that there's no treaty anymore. We're no longer a member of ICC, and under the Philippine extradition law, it says a person can be extradited only to a country where there is an existing extradition law. And there is no existing extradition law with the ICC. So it will be decided by the Supreme Court, Unless the president on his own will invoke the Philippine International Humanitarian Law, which authorizes him to decide whether to turn over an accused to ICC for prosecution, because that's in the law and that's independent of membership in the ICC. Bagamat tila handang harapin ni Duterte ang anumang kahinatnan, lumalabas ang tanong, may kakayahan ba talaga ang ICC na may patupad ang hustisya? Ang ICC na itinatag noong 2002 para usigin ang pinakamabigat na krimen, gaya ng war crimes, genocide at crimes against humanity, ay nahaharap ngayon sa kritisismo. Madalang maipasa ang warrant of arrest sa mga makapangyarihang leader, habang karamihan namang mga nasasakdal ay mid-level African rebel commanders. Sa kasalukuyan, may 12 aktibong investigasyon ng ICC. Ngunit ang iba rito, tulad ng mga kaso sa Pilipinas, Venezuela at Afghanistan, ay wala pang inilalabas na arrest warrant. Kahit ituloy pa rin ng ICC ang paglabas ng arrest warrant, sa malayo pa rin ang laban dahil walang sariling kakayanan ng ICC pagdating sa pagpapatupad nito at umaasa lamang sa mga miyembrong estado. Dito na ngayon makikita ang limitasyon ng International Criminal Court pagdating sa pagpapanagot ng mga mapang-abusong leader sa mundo. Para sa Agenda, Jamela Alindogan, BNC.